Nadiin pa si dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Tila na single out siya sa pagharap ng contractor na si Sally Santos sa Sandigan Bayan. Ano naman kaya ang koneksyon niya kay dating Senator Bong Revilla? Alamin sa agenda report ni Joan Manalo. Umamin ng government contractor at may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos na nag-withdraw siya ng 400 million pesos para ibigay kay former DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa pangatlong araw ng bail hearing sa kasong malversation na former Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, tumistigo si Santos at inilahad sa Sandigan Bayan 3rd Division na ito raw ang pinakamalaking halagang kanyang na-withdraw sa lahat ng transaksyong ginawa niya para mabuo ang hindi bababa sa 1.72 billion pesos na perang idineliver umano niya kay Hernandez na galing daw sa infrastructure project sa Bulacan mula 2024 hanggang 2025. Consistent ang ginawang pagdidiin ni Santos kay Hernandez sa korte. Tinuro niya si Hernandez na siya umanong nagbibigay sa kanya ng mga proyekto sa Bulacan. Si Hernandez din umano ang nagtulak kay Santos na magtayo ng contractor firm para makakubra ng mga proyekto. Ipinagkatiwala niya rin daw ang kanyang lisensya bilang contractor kay Hernandez. At ang dating Assistant District Engineer din anya ang naghahanda ng financial at bidding documents para sa mga proyekto. Tanging si Hernandez lang ang pinangalanan ni Santos sa kanyang mga testimonya. At siya lang din daw ang nakakausap niya mula sa DPWH Bulacan magmula 2019. Kaya hayag na sinabi ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na may agam-agam sila sa kredibilidad ni Santos. Paliwanag ni Miranda, nararapat maging klaro na hindi lang inililipat ni Santos ang sisi sa mga akusado at hindi rin niya minamaliit ang kanya naging papel sa katiwalian. Nang tinanong naman ni Miranda si Santos kung direkta ba niyang nakausap o nakatransaksyon si Revilla tungkol sa proyekto, hindi ang naging tugon nito. Hindi rin daw alam ni Santos ang ibig sabihin ng initials na SBR na isa sa project proponents sa isinumiting listahan ng mga proyektong nakubra ng Sims Construction and Trading. Kaya hindi pa rin klarong naiuugnay ang pangalan ni Revilla sa alleged ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalagang 92.8 million pesos, bagay na ikinatuwa ng kampo ng dating senador. We will take it as it is, no? Number one, the witness categorically and clearly stated. Pero giit ng prosekusyon, si Revilla ang proponent ng proyekto sa Pandi, Bulacan. Nakatakda namang magbalik ng karagdagang pera si Santos sa gobyerno, kaya patuloy daw ang pagbebenta nito ng mga ari-arian. Sa ngayon, nasa 20 million pesos na ang naibabalik ni Santos sa Justice Department. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.